Live pong nakikita nyo sa inyong mga screen ang traffic situation sa EDSA Balintawak northbound. At yung hindi nakikita nyo na hindi gumagalaw, yan po yung papuntang Bulacan at NLEX area. Kaya siksikan ngayon yung mga sakyan dahil rush hour. So mga motorista, ihanda nyo inyong sarili sa masikip na daloy ng trapiko sa area na yan. Sa kaliwa, wala naman magiging problema. Yun yung mga galing Monumento, Caloocan area at papunta sila dyan sa May Muñoz, North EDSA at Cubao area. Araw po ng Lunes, February 3, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sa bayang naririnig sa Radyo 630 sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Lola natagpo ang pugot ang ulo sa kanyang bahay sa Cebu. Dalawang bangkay ng babae natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa Davao. Ang mga bangkay isinako. Tatlong umano'y hitman patay matapos manlaban sa mga pulis na maghahain lang daw ng warrant of arrest. Unmovable na si Luka Doncic naligwak sa Dallas Mavericks. Anthony Davis ng LA Lakers ipinalit. At Meet Your Garden star Barbie Sue pumanaw na. Pasintabi po sa ating mga manonood, sensitibong balita. Naagnas na ang bangkay ng isang lola nang matagpuan sa kanyang bahay sa Cebu. Ang matanda, tila pinugutan pa. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Cebu correspondent Clark Pasuit. Wala ng ulo nang matagpuan ang katawan ni Lola Miquela Barino sa barangay Candabong, Dumanhog, Cebu, Sabado ng umaga. Ang nakakita ang kanyang 9 na taong gulang na apo. Sa impormasyong nakalap ng mga pulis, matagal na umanong naninirahang mag-isa ang 84 anyos na lola. Dagdag pa ng mga kaanak nito, malabo na ang paningin ni Lola at umaasa na lang sa kanyang mga apo na hinahatiran siya ng pagkain. Wala rin daw itong kaaway sa lugar kaya't nagulat sila sa sinapit ni Lola. Lumalabas sa investigasyon na walang foul play ang pagkamatay ni Lola. Wala din umanong indikasyon na may nangyaring krimen dahil hindi naman daw nawawala ang mga alahas at pera ng biktima. Naagnas na rin ang bangkay nito nang maabutan ng mga pulis kaya posible umanong lampas 2 araw na itong patay bago natagpuan. Wala rin umanong foul play sa pagkakahiwalay ng ulo sa katawan ni Lola ayon sa SOCO. Posible umanong gawa ito ng mga asong alaga ng biktima. Isa sa ilalim pa rin sa autopsy ang bangkay para malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Pugot na ulo rin ang tumambad sa mga residente ng Masbate. Ang katawan at ulo ng biktima natagpuan sa magkaibang bayan. Ang umaarangkadang balita hatid ni FMR Bicol correspondent Jonathan Magistrado. Blanco pa rin ang pulisya sa dahilan ng pagpatay at pagpugot sa ulo sa 28 anyos na Kristo sa Sabong sa probinsya ng Masbate. Pero ayon sa Milagros Police, isa sa tinitingnang motibo ang koneksyon ng biktima sa Sabong. Still deep investigation, sir, to identify the perpetrator. Sa magkahiwalay na bayan natagpuan ang ulo at katawan ng biktima. Nakita ang katawan sa masukal na bangin sa barangay MR Espinosa sa bayan ng Milagros. Ang ulo nakita sa bayan ng Uson. Pero paglilinaw ng mga pulis, sa ilog nakita ang pugot na ulo at hindi sa isang palaisdaan. Ilog po siya, sir, nakita. Ilog? Po yun, sir, wala pong may-ari nun. Sa pamamagitan ng mga tribal tattoo sa katawan, nakilala ng kaanak ang biktima. Bago inuwi sa tahanan, in-examine ng PNP SOCO ang bangkay para matukoy ang patalim na ginamit at kung ilang oras na itong patay bago itinapon sa bangin. Humihingi ng katarungan ang pamilya ng biktima. Nakikiusap rin sila sa netizens na itigil ang pagpapakalat sa mga larawan ng biktima bilang respeto sa pagluluksa nila. Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Sa iba pang balita, 2 bangkay ng babae ang natagpuan sa Davao Oriental at Davao City. Parehong nakalagay sa sako at may mga tama ng saksak ang mga biktima. Sa Davao Occidental naman, 3 ang patay nang magwala at manaksak ang isang mister na ayaw balikan ng kanyang misis. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Davao correspondent Hernel Tokmo.
Natagpuan ang bangkay ng isang babae na tinatayang nasa 30 taong gulang sa loob ng isang sako sa Purok Dawis, Barangay Poblasyon, Caraga, Davao Oriental, Biyernes ng tanghali. Iniwan ang bangkay sa dalampasigan. Ayon sa Caraga Municipal Police, payat at kulot ang buhok ng babae na may 5 saksak sa leeg. Natagpuan sa loob ng sako ang isang kutsilyo na maaaring ginamit sa krimen. Sa Davao City, isang bangkay din ng babae ang isinilid sa garbage bag sa Barangay Tugbok Proper Sabado ng umaga. Nadaanan ng isang lalaking residente ang kahinahinalang malaking plastik. Nang suriin, nakita ang bangkay sa loob. May 2 ring saksak sa dibdib ang biktima. Inaalam na ng pulisya ang mga responsable sa krimen. Sa Davao Occidental, naaresto ng mga pulis ang 52 taong gulang na magsasaka matapos ang walang habas niyang pananaksak sa Barangay Kidalapong sa bayan ng Malita Huwebes ng hapon. 3 ang patay kabilang ang 2 bayaw ng suspect, 2 naman ang sugatan. Ayon sa Malita Municipal Police, nag-iinuman ang suspect at ang pamilya ng dati niyang asawa pagkatapos ng libing ng kanyang biyenan. Gusto umanong makipagbalikan ng suspect sa kanyang dating asawa pero bigo ito. Sige, dyan nag-istoryahan ng kanang asawa. Pagkataod-taod siguro, murag nagkuhan na ba, nagkatasanay na sa tingong, ni. Pinakain at pinainom pa nila ang suspect ng bumisita ito. Ang hindi nila inakala, magdudulot lamang pala ito ng matinding gulo sa kanilang pamilya. Kinuha umano ng suspect ang kanyang kutsilyo sa bag at dito na nangyari ang krimen. Unfortunately, hindi gusto ni misis niya and then hindi na rin gusto ng mga kapatid ng misis niya na makipagbalikan. At tinago na nila yung niche ng suspect and then sa kalasingan din siguro at init ng ulo, doon na nangyari yung insidente. Nakakulong sa Malita Police Station ang suspect na haharap sa reklamong multiple murder at double frustrated murder. Humihingi naman ng tawad sa mga biktima ang suspect. Hernal Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Nauwi sa engkwentro ang dapat sana'y paghahain lang ng warrant of arrest sa Tagum City. Patay ang 3 target na hinihinalang miyembro umano ng Gun for Hire. Nagbabalik si Hernel Tokmo. Armado ng ilang warrants of arrest, pinuntahan ng iba't ibang unit ng pulisya gaya ng SWAT at Special Action Company ang isang bahay sa Barangay Visayan Village, Tagum City, Davao del Norte, Biyernes ng gabi. Mga gun for hire umano ang pakay ng mga pulis. Pero sa halip na makipag-ugnayan, nakipagpalitan ng putok ang mga ito sa mga otoridad. Tumakbo at nagtago sa kwarto si Norman Sakin na may kasong 2 counts of murder pero napatay ito ng pulisya ng manlaban umano. Habang si Rosendel Cañete na may kaso ring murder at illegal possession of firearms, sinubukang tumakas kasama ang hindi pa nakikilalang lalaki. Pero napatay rin sila ng pulisya. 2 pulis naman ang sugatan. Sila yung parang ginagamit to liquidate or to assassinate yung mga nagbebenta ng drugs at hindi nakakapagbayad. We will also make a cross-examination doon sa mga firearms or fire cartridge case that might also solve all those under investigation murder case in Tagum as well as in Panabo City. Batay sa intel report ng pulisya, may 17 pa umanong mga target ang mga suspect. If these people were not neutralized, for sure, malaking impact to sila, especially palapit na yung election period. And they might be also be hired for political use. Pwede to sila i-hire eh. Ginawaran naman ng medalya ang mga sugatang pulis na sina Police Staff Sergeant Evan Tapayan at Police Corporal Jason Baliad. Binigyan din sila ni PNP Chief General Romel Marbil ng 100,000 pesos habang 50,000 pesos naman mula kay Davao Regional Police Chief Leon Victor Rosete. Hernal Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, pinabulaanan ng PNP ang alegasyong ang Oplan Katok bilang political intimidation ngayong eleksyon. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, matagal na itong ipinatutupad at wala itong kinalaman sa politika. Ayon sa PNP, ang Oplan Katok ay isang door-to-door campaign upang tiyakin ang responsableng pagmamayari ng baril. Inihahatid ng pulisya ang abiso sa mga may-ari ng baril na kailangang mag-renew ng lisensya upang maiwasan ang pagkumpiska ng armas.
May ilang grupo, kabilang ang kontradaya, ang nagsasabing hindi ito kailangang ipatupad dahil maaring magdulot ito ng pangamba sa publiko. At sa ating masasabi, tinanong namin ang ating mga kababayan, sa tingin nyo, okay lang ba na may Oplan Katok para ipaalala sa mga may-ari ng baril na mag-renew ng lisensya o parang pananakot na to, lalo na ngayong eleksyon? Pakinggan natin ang boses ng bayan. Sa akin, hindi naman. Para hindi naman. Kailangan na ma-renew yung may-ari ng mga baril. Para para ma-rehistro lahat, malalaman kung sinong may-ari. Katukin nila kasi alam nila kung nasaan yan eh. Gawin nila yung responsibilidad na may mga hawak na baril. Kasi obligasyon naman talaga ng mga gun owner ang magpa-rehistro ng lisensya. At the same time, para malaman din kung sino yung mga may kolorum, mga hindi lisensyadong baril. Maobliga, may mga gun. Okay naman, ang opinion ko dyan, depende po sa may-ari kasi kung mga professional talagang tao, pag alam nilang mag-expire na yung mga kanilang baril, kusa na nila pinaparehistro. Automatic talaga yun. Pero yung mga tiga-tikang baril, malabo na yung naparehistro yun eh. Diba? Alam mo, partner niya, hindi, tama siya man si PNP chief eh. Hindi ito bago. Nung pagiging report, kasi I'm sure baka narinig mo na yung term talaga. Meron pa dati Oplan Bakal, which is yung Oplan Bakal. Ang Oplan Bakal, yan yung minsan nag-check sila. Dati natatandaan ko pa, nag-check sa mga bars. Pupunta sila, nagra-random sila, nag-i-inspect sa mga ganyan. Minsan sa din, baril din ang hinahanap. baril din ang hinahanap. Then, kasama dyan, syempre, yung checkpoints. Itong Oplan Katok, like I said, hindi naman siya bago. Ito yung magdo-door-to-door sila. Kumbaga, kilala na nila yung mga gun owners. Chine-check nila yung mga expiry ng mga lisensya. Ngayon, kunyari ako gun owner, at pa-expire na yung lisensya ko, pupuntahan ako mismo ng para ipaalala sa akin na, uy, kailangan mo ng i-renew. Kung hindi, baka mauwi sa confiscation. Oo. Pero syempre, nandun pa rin yung nakaka-intimidate. May kakatok sa intimidating rin. At pag nakita ka pa ng kapitbahay mo na kinakatok ka. Ba't ako kinakatok? Ba't kinakatok tong kapitbahay ko? Ano kaya meron? Siguro para nga masagot yung mga tanong natin, maganda may makausap tayo. Kausapin natin ang PNP tungkol dyan. Makakasama natin sa linya si Police Brigadier General Jean Fajardo para bigyang linaw ang isyong ito. Kaugnay ito ng pangamba ng ilang grupo na maaaring gamitin ang Oplan Katok bilang political intimidation. Ano nga ba ang layunin sa programang ito? At alamin natin yan mismo sa ating PNP spokesperson. Magandang hapon sa inyo, General Fajardo. Magandang hapon po, Ma'am Nina at Sir Jack at sa lahat po ng nanonood sa inyong programa. Magandang hapon po. Okay, General Fajardo, una po, ano ba ang layunin nitong Oplan Katok at paano po ito ipapatupad? Ang purpose po talaga ito, Ma'am Nina, na itong revitalized Katok ay talagang ma-account itong mga baril na nag-expire na po yung kanila mga firearms licenses at matagal na po natin itong programa at bago pa po magkaroon po tayo ng mapasailalim po sa election period ay matagal na po itong programa po ng PNP dahil alam po natin na ang mga baril po talaga yung mga LTAP po at saka mga firearms registration ay nagpapaso po dyan. So yung iba po ay medyo nakakalimutan na i-renew po yung kanilang mga firearms registration kaya tayo po ay pumupunta sa kanilang bahay to officially inform them na kailangan na pong i-renew yung kanilang mga firearms registration para hindi po ma-consider na loose firearms ang kanilang mga baril po. General, ganito siguro yung iba dyan ay natatakot. Baka magamit itong campaign. Kunyan, may kakatok sa akin niya. Paano ko malalaman kung talagang pulis yun? Baka nagpapakilalang bilang pulis. Ano yung bilang homeowner? Ano yung mga karapatan ko? At paano ko malalaman kung legit yung kumakatok na authority sa akin? Unang-una, Sir Jack, ay mga naka-uniform po yan kapag pumupunta po dyan. At po pwede nyo naman po, sir, i-challenge na pwede pong makuha po yung kanilang mga IDs. At yan po yung kabilin-bilinan po sa ating mga field commanders, yung sa ating mga police station na naaatasan po na mag-serve po ng mga notification doon po sa mga intended po na mga subject na meron pong mga registered o nagpasuna po ng mga lisensya. So wag po silang matakot po at yan naman po ay
ika nga ay regular functions po ng PNP at talagang ang intention po talaga niyan ay i-encourage lang po sila na i-renew po yung kanilang mga na nagpasuna po na mga lisensya. Okay, so mga ilang pulis po kaya yung aasahan nila na maaaring kumatok sa kanilang mga pintuan, ano? At papaano kung nakita nga na ano ba yung magiging kumbaga ano yung sasabihin nila, ano ilalabas mo ba yung baril, papakita mo yung lisensya, ano po ba yung gagawin? Ang proseso po dyan, Ma'am Nina, ay normally mga dalawa po yan. Normally, magkabady po yan, pupunta po yan. Yung ating pong PNP Civil Security Group, ay siya pong may hawak po nitong ating database pagdating po doon sa mga registered na firearms, ay ipapadala po nila yan at ihingi po ng tulong yan sa mga local police station para tulungan po sila na iserve po. Normally po ay may pinapadala po tayo na first, second, and third notice po doon po sa may-ari po ng baril na nagpasuna po yung lisensya, informing them in writing na yung base po sa records po ng Firearms and Exclusive Office ay nagpasuna po yung kanilang mga licenses. Kaya ini-inform lang po sila ng mga proseso po at normally po ay between office hours lang po yan, ma'am, na mga 8 to 5 lang po yan at hindi po pwedeng mag-serve po ng notices ng gabi except of course kung pagpunta po ng umpisa ay nag-request po yung mismong may-ari po ng lisensya na kung po pwede ay balikan sila mamayang gabi para makausap mismo yung may-ari po ng baril mo. But other than those special requests po ay normally during office hours lamang po yan ipinapareceive po itong mga lisensya at mga at least yung official notification po at ipapareceive po yan, pipirmahan po nila na na-receive po nila yan, nakatunayan po na sila po ay na-inform po na pasuna po yung kanilang mga firearms registration at kung sakasakali po na ma-receive po nila yan at meron po silang intensyon na i-renew po yung kanilang mga napaso po na lisensya, ay bibigyan din po sila ng konting information po kung paano po makapag-renew po. Ngayon po kasi ma'am, may madali na pong mag-renew ngayon through online na lang po. Hindi na kailangan pumunta ng krame. Pati po yung pagbabayad ng mga required fees po ay through online na rin po. At pati rin po yung kanilang mga drug test at neuropsychiatric evaluation ay pwede na rin po nilang gawin yan doon po sa region o probinsya kung saan meron po silang mayroon po mga accredited po ang PNP po dyan para hindi na po sila kailangan pumunta ng Maynila. At again, lahat po ito ay pwede po nilang i-upload po doon sa mga created accounts po nila at mabilis naman po within a few days po ay marireceive po nila yung official announcement po na na-renew na po yung kanilang mga firearms registration po. Okay, bilang panghuling katanungan na lang po, General Fajardo, kailan po mag-uumpisa itong Oplan Katok na ito at hanggang kailan po ninyo ito gagawin? Tuloy-tuloy po ito, ma'am. Nabanggit ko nga po, ma'am Nina, hindi po natin ito sinimulan nung tayo ay nagdeklara na po na under election period. Year-round po ito, ma'am, at magtutuloy-tuloy po ito, ma'am. At syempre, ma'am, makikipag-ugnayan pa rin po tayo, ma'am, sa COMELEC para maalis po yung agam-agam ng ilang mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung mga kumakandidato na magagamit po ito para harasin ang sino man. Hindi po, ma'am, dahil hindi po ito random na bigla na lang kakatok doon at maghahanap po ng mga baril. Katulad ka po ng sinabi ko, ma'am, may mga intended po ito na recipient na nandoon po sa database at talagang hindi dito basta-basta nakakatok lang sa lugar ninyo at palalabas yung mga baril po. Hindi po, meron po tayong sinusunod na proseso dun at yun po ang may assure po natin, hindi lamang po sa COMELEC, lalong-lalo na po yung mga kababayan po natin na may mga registered firearms po at kung meron man pong magkakaroon po ng pang-abuso, i-report niyo po kaagad sa amin yan at kaagad po natin yan aaksyonan. Alright, maraming salamat, Police Brigadier General Jean Fajardo. Okay, sa iba pang balita, iniatras ng grupong Coordinating Council of Private Education Associations or COCOPEA ang kanilang membership sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na inihain nila ang kanilang withdrawal sa mismong chairman ng task force na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag nito, nagkaroon sila ng masusing konsultasyon at review ng kanilang mga advokasya bago sila nagdesisyong kumala sa NTF-ELCAC. Mahalaga umano ang pasya nilang ito para ma-preserve ang academic freedom ng mga paaralan at universidad na kanilang kinakatawan. Patuloy naman daw ang pakikisa ng COCOPEA
sa mga hangarin ng NTF-ELCAC para isulong ang kapayapaan sa bansa. Sa iba pang balita, kinastigo ng Department of Interior and Local Government ang umano'y mga tangka na i-discredit ang Philippine National Police. Kaugnay ito ng pagpapakalat ng isa umanong spliced video na nagsasabing iniaalis na ang mandatory drug test at neuropsychological test sa mga aktibong miyembro ng PNP. Sa pahayag ng DILG, sinabi nitong ang exemption sa nasabing test ay para lang sa mga pulis na nag-a-apply o nagre-renew ng lisensya ng kanilang mga baril. Binibigay daw umano talaga ang exemption na ito dahil regular naman daw silang sumasalang sa comprehensive drug at neuropsychological test bilang active member ng PNP. May dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Simula alas 6 ng umaga, tataas ng 70 centavos ang presyo ng gasolina. Bababa naman ng 1 peso and 15 centavos ang diesel, habang 90 centavos naman ang bawas sa kerosene. Base sa monitoring ng Department of Energy, nasa 60 hanggang 72 pesos ang kada litro ng gasolina dito sa Metro Manila, depende sa klase. Ang diesel naman mula 58 hanggang 72 pesos. Higit 74 pesos naman ang kerosene. Breaking news po sa oras na ito, dineklara na ng Department of Agriculture ang National Food Security Emergency sa bigas. Base ito sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Dahil sa deklarasyong ito, maibebenta na sa merkado ang NFA para mapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Maglalabas ang guidelines ang DA kaugnay ng pagbebenta ng NFA rice. Sa aming pagbabalik, rider patay matapos sumalpok sa kotse. Ang angkas niya tumilapon at sumabit sa puno. Babaeng piloto patay sa bumagsak na chopper. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Inimbitahan bukas ng House Tripartite Committee ang ilan sa kilalang vloggers kaugnay ng kanilang pagsisiyasat sa pagkalat ng fake news at disinformation. Ilan sa mga inimbitahan ay sina Sas Ragando Sasot, Crisette Laureto Chu, Jose Yumang Sonsa, Malu Tiquia, Mark Anthony Lopez, Lorraine Badoy Partosa, Attorney Trixie Cruz Angeles at marami pang iba. Ang TRICOM ay binubuo ng Komite ng Public Order and Safety, Public Information at Communications Technology. Ayon kay Representative Dan Fernandez, layunin ng pagdinig ang protektahan ng publiko laban sa fake news. Sa iba pang balita, isasalang bukas sa oral arguments ng Korte Suprema ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth patungong National Treasury. Sina Senador Coco Pimentel, dating Congressman Nery Colmenares at ang grupong Isang Bayan ang naghain ng kani-kanilang petisyon para itigil ang paglilipat ng nasabing pondo. Anila, illegal ito dahil sang-ayon sa Universal Healthcare Act para lang sa health-related matters dapat gamitin ang pondo ng PhilHealth. Pero ayon sa Department of Finance, pinapayagan ng General Appropriations Act ang paglilipat ng idle funds ng mga government-owned and controlled corporations patungo sa mga unprogrammed project. Nasa 60 billion pesos na ang na-transfer ng pondo sa PhilHealth sa National Treasury bago ito ipatigil ng Korte Suprema noong Oktubre. Mas lumalayo na daw ang monster ship ng China Coast Guard mula sa baybayin ng Zambales. Sa post ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa layong 117 nautical miles na ang monster ship. Sabi niya dahil ito sa patuloy na radio challenges ng BRP Teresa Magbanwa. Samantala, 2 China Coast Guard ships din ang namataan sa layong 34 nautical miles sa Pangasinan. Agad dinispatch ng PCG ang BRP Cabra at BRP Bagakay sa lugar para itaboy ang 2 Chinese ships. Bumagsak ang isang helicopter sa tubig malapit sa palayan sa Gimba, Nueva Ecija at nasawi ang piloto nito.
Yan ang umaarangkadang balita ni Cherubim Ganaden. Kita pa ang ilang bahagi ng RPC 3424 na ito na bumagsak sa tubig malapit sa palayan sa Barangay San Miguel, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, pasado alas 5 ng hapon itong Sabado nang makarinig ang mga residente ng tunog ng chopper at pagsabog. Pinagtulungan ng mga otoridad at ilang residente na i-rescue ang mga posibleng sakay. Patay na ng abutan ng mga residente ang katawan ng 25 anyos na babaeng piloto. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, galing Manila ang helicopter at naghatid ng pasahero sa Baguio. Bago bumalik na Maynila, nag-refuel muna ito sa Pangasinan. Nakita na raw noon ng problema ang chopper sa pag-restart na makina. Pero nang maayos, agad din naman itong na-dispatch. Pasado alas 7 ng gabi, nakadetect ng 6 na emergency locator transmitter alerts ang Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center. Iniimbestigahan na ng aircraft accident investigators ng CAAP ang crash site. Samantala, grounded muna at i-inspeksyonin din ang mga kaparehong aircraft ng air operator na Lion Air Incorporated, ang may-ari ng bumagsak na helicopter. Nakatutok muna sa piloto at helicopter ang investigasyon para matukoy kung may pananagutan ang air operator sa insidente. Wala pang pahayag ang Lion Air Incorporated kaugnay nito. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin via Zoom si Mr. Eric Apolonio, ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Magandang hapon po, Sir Eric. Jack Batallones po ito at Nina Corpus. Welcome po Magandang sa Arangkada hapon. Balita. Magandang hapon po, Sir Jet and Ma'am Nina. Sir Eric, siguro hingi muna kami ng update siguro dito sa investigation po na ginagawa ninyo. Well, sa ngayon po, ituloy-tuloy ang ating investigasyon at in fact, yung ating mga aircraft accident investigator ay nandiyan na sa crash site, dahil re-reconstruct po kasi yung aircraft na yan, aalisin ho yan, naghahanap sila ng mga other piece of evidence para malaman talaga po ano yung nangyayari. Okay. Sir Eric, kanina napakinggan natin sa report na pagkatapos niyang mag-refuel at medyo raw nahirapan, may parang nagka-problema yung helicopter, yung chopper bago siya umalis dyan sa Pangasinan. Tama po ba? At parang naayos daw ito kaya nag-continue siya na lumipad. Pero yung pagkakataon po na ganun, sir, parang syempre palaisipan sa mga tao, bakit nagkaroon ba siya ng engine problem nung mga oras na yon? Well, as per report po ng ating Billanolan Airport, ay nagkaroon ho hard starting at report, At wala naman sila nabanggit na may diferensya yung aircraft. But yun nga po, natagalan dahil dumating yung nasabing aircraft ng 12:05 galing sa Baguio, naghatid na isang pasahero. At nakaalis ho siya 4:30 na eh. Ang problema lang ho, after few minutes, nag-crash yung aircraft dyan sa Nueva Ecija. Sir, di ba ang sabi ay nag-hard start pero pinayagan pa na lumipad ulit. Tama lang ba yun, sir? Ano ho ba yung protocols natin or guidelines natin pagdating sa ganyan? Hindi ko po alam talaga kung anong rason, but actually po, call ho ng pilot yan eh. Kung alam niyang may problema, siguro, at delikado, hindi niya tutuloy yung flight. Sir, may black box din ba to? Na katulad ng mga regular or wala po yung mga ganitong klaseng... Ang black box po kasi apply only doon sa malalaking aircraft dahil mabigat po yan. Okay. Pero meron po tayo tinatawag na emergency locator transmitter, yung ELT, na nagmo-monitor kung nasaan na yung aircraft at pumanggaman niya sa katubigan o sa land, mag-activate po at malalaman namin yung exact location ng nasabing aircraft. Nung po bang nangyari ito, nagpadala ba siya ng signal, warning signal po, itong piloto na ito na nagkakaroon siya ng problema, sir? Makikita po yan doon sa last communication sa tower. But ang na-receive naming report, merong 6 PLT alerts between 7:04 to 7:14 na in distress nga itong nasabing aircraft. So naramdaman niya nung na may piloto problema. na may problema siya while flying the aircraft. Well, posible po dahil wala pa kami official report kaya hindi ako makapagbigay
tamang sagot po doon sa tanong. Okay. Nakausap niyo na po ba ang Lion Air at ilang crashes na ba ang na-involvement ng Lion Air sa inyo pong pagkakaalam? Well, sa akin po ay dalawa na yata previous years ago. No? But marami ho kasi itong fleet ng aircraft. Kaya siyempre hindi natin maiwasan minsan ay aksidente nangyayari. Dahil unang-una po, hindi naman ho papayagan lumipad yan. Bigyan namin ng permit to fly kung wala siyang tama yung kanilang procedure at naghihingi sila ng permit sa tao. Sir, huling tanong na lang po, yung labi po ba nung biktima natin ay balik na iuwi na po? Yeah, immediately ho, nung ma-inform namin noong February 1 at night, yung aircraft operator, pinuntahan ho yung labi ng bangkay dyan sa funeral parlor sa Nueva Ecija. Pagkakaalam ko, the following morning, dinala na rito sa Manila yung labi ng ating biktima. Alright, maraming salamat po Mr. Eric Apolonio, ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Maraming salamat. Okay. Ninakawan na pinatay pa ang isang negosyante sa Cebu. Kamag-anak ang hinihinala ang salarin dito sa krimen na ito. At yan ang umaarangkadang balita ni FMR Cebu Correspondent Clark Pasuit. Sinaksak, hinihinalang sinakal at binalutan pa ng plastik ang ulo ng 60 taong gulang na babae sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang biktima, isang meat supplier. Nadiskubre ang bangkay ng biktima ng kanyang anak na nakahamdu sa isa kwarto nito. Bukod sa nilimastang salarin ang pera ng biktima, tinangay din pati ang sasakyan. Base sa kuha ng CCTV, kamag-anak ang tinutumbok na person of interest sa krimen. Na-recover naman ng pulis ang sasakyan ng biktima sa parking lot sa Mactan, Cebu International Airport. Pero base sa impormasyon na nakalap ng mga pulis, hindi nakalipad palabas ng Cebu ang tinuturong person of interest. Isa sa ilalim sa autopsy ang labi ng biktima. Patuloy naman ang pagtugis sa salarin. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang rider matapos makabanggaan ng isang kotse sa Cotabato. Ang angkas niya, tumilapon at sumabit sa puno. Nagbabalik si FMR Davao Correspondent Hernel Tokmo. Wasak ang harapang bahagi ng kotseng ito nang sumalpok sa kasalubong na motorsiklo sa highway ng Barangay Bialong sa bayan ng Mlang, Cotabato, Huwebes ng hapon. Patay ang motorcycle rider na si Jesus Tubigan dahil sa tindi ng pagkabangga. Ang ikinagulat ng mga residente, tumilapon pataas at nasabit sa ibabaw ng puno ang angkas ng motorsiklo. Sa bilis ng takbo ng kotse siguro, sir, pagbangga, yung angkas tumilapon pataas kasi yung head-on kasi ang pagkabangga, sir. Yung kadalasan kasi yun, pagka head-on kasi, sir, yung driver siguro, sir, papa, yung siya, yung umangat yung gulong sa taas, yung sa likuran, sir. Kaya yun sumabit sa sa puno ng artilis. Ligtas naman ang angkas na si Joel Javier pero nagtamo ng matinding sugat. Sugatan din ang driver ng kotse na si Pastor Lito Dalisay. According sa pamilya, sir, nung nakarang araw, naka-ICU, pero okay naman siya kasi ang kanya nun, sir. Yung ribs, may mga bali ang ribs saka yung paa niya, sir. Ayon sa traffic investigator, pumutok ang gulong ng kotse kaya nawala ng kontrol ang driver at humantong sa aksidente. Samantala, nagdaos ng misa ang lokal na pamahalaan sa Barangay Bialong para sa kaligtasan ng mga dumadaang motorista sa nasabing kalsada. Ito ay kasunod ng mga nangyaring aksidente sa lugar kamakailan kung saan may mga namatay. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Balita naman sa Amerika, sisimulan na ang clearing operations para sa wreckage ng eroplanong sangkot sa mid-air collision malapit sa Ronald Reagan Washington National Airport nitong nakaraang linggo. Tinatayang tatagal ito ng 3 araw. Sunod na hanguin ang mga parte ng Black Hawk Chopper. 55 bodies na ang na-recover mula sa Potomac River, habang 12 pa ang nawawala. Samantala, nagpapagaling pa sa ospital ang 5 sa 22 sugatan mula sa pagbagsak ng isang medevac plane sa Philadelphia noong Sabado ng umaga. 3 sa kanila ay kritikal. 7 ang namatay sa nasabing insidente, 6 mula sa eroplano. Full bloom ang Baguio City sa pagsisimula ng Panagbenga Festival.
Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Baguio correspondent Emil Peredo. Ngayong February 1, ito na ang simula ng Panagbenga 2025 Blossoms Beyond Boundaries. Makulay, masigla, kaya naman siguradong mapapaindak ka. Mula sa costume hanggang sa choreography, sumasalamin sa likas na pagiging malikhain ng mga taga Baguio. Welcome to Panagbenga 2025! Ganyan ang performances na ipinamalas ng iba't ibang cultural groups sa pagbubukas ng Panagbenga Festival. At gaya nga ng inaasahan na taon-taon, dagsa ang mga turista. Pero patikim pa lang ang mga yan, mas matinding performances ang dapat abangan sa Street Dance Parade. Higit sa makukulay na costume, ang Panagbenga o Season of Blooming para sa mga kangkanae ay selebrasyon din ng tuloy-tuloy na pagyabong ng kultura ng mga taga-Cordillera. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Ibinida ng mga taga-Paracalle ang mga locally made na alahas sa kanilang Pabirik Festival. Kasabay niyan, isang prosesyon din ang inialay para naman sa kapistahan ng Nuestra Señora de Candelaria. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Bicol correspondent Jonathan Magistrado. Ang mga naggagandahang alahas na ito ay produkto ng mga gintong namina sa mga minahan sa bayan ng Paracalle sa Camarines Norte. Gawa sila ng 15 panday ginto o goldsmith na nagtagisan ng galing sa paggawa ng mga alahas. Ito ang main attraction sa pagdiriwang ng 27th Pabirik Festival sa nasabing bayan. Ito sinasabing pabirik, so dun sa mga ilog, dun nila ginagawa itong process na ito. Yung iba naman, meron talagang sariling, parang small mining. Gawang kamay ang bawat filigree o komplikadong detalye ng mga hikaw at pulseras. Halaw ang mga disenyo ng mga ito sa mga bulaklak at yamang dagat ng Paracalle. Ayon sa jewelry designer, bukod sa modernong disenyo, lalong tumataas ang halaga ng alahas kapag ikinikwento nito ang kultura at kasaysayan ng pinagmulan nito. Importante yung context ng storyline ng design nila. Yun yung pwede natin ipagyabang hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ayon sa Camarines Norte Jewelers Association, halos pareho lang ang kalidad ng ginto nila sa ginto ng ibang bansa. Pero iilan na anya ang may interest sa jewelry making. This is a dying art form. Sana mabalik yung interest nila. Kung hindi man gagawa, yung pag-patronize sa sariling gawa na jewelry dito sa Paracalle. Isang training center para sa jewelry making ang isinusulong na mabuksan sa lalawigan para maipasa sa kabataan ang pamanang daang taong hinubog ng kanilang mga ninuno. Ipinagdiriwang din ng Paracalle ang kapistahan ni Nuestra Señora de Candelaria. Daan-daan ang sumama sa maritime procession nitong Sabado habang isinagawa naman kahapon ang pagbendisyon sa mga puting kandila na bitbit ng mga deboto. Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, Luka Doncic naligwak sa Dallas Mavericks. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Balikan po natin ang live traffic feed sa EDSA Balintawak. Yan pa rin ang sitwasyon. Halos walang galawan sa northbound. Papasok ng NLEX at papunta ng Monumento dahil nga rush hour, uwian ng mga tao ngayon. Sa kaliwang bahagi naman, yan yung yung maluwag yung yung manggagaling ng Monumento, papunta yan ng Muñoz, North EDSA, papuntang Cubao. Yun dyan, wala talaga magiging problema. Usually yan, matraffic lang yan pagpapasok. Pero since pauwi na ang matraffic, itong nasa northbound dahil kapapasok yan ng NLEX. Okay. Ako, trending to kahapon, partner niya. Sa sports, arangkada na gulantang ang mundo ng basketball kahapon kasunod ng mega blockbuster trade sa NBA. Pinakawalan ng Dallas Mavericks ang star player nitong si Luka Doncic kapalit ng isa pang all-star na si Anthony Davis ng Los Angeles Lakers. Kasama rin sa trade ang ilang role players ng parehong koponan, kagaya nila Max Kleber at Markieff Morris ng Mavs at Max Christie ng Lakers.
Ayon sa mga report, walang kaide-ideya ang mga player tungkol sa trade na ito. Sa kanya namang social media post, nagpasalamat si Doncic sa Mavericks organization at maging sa mga fans. At usapang palitan pa rin ng players, lilipat na sa San Antonio Spurs ang Sacramento Kings guard De'Aaron Fox via 3-team trade kasama ang Chicago Bulls. Makukuha ng Kings ang two-time slam dunk champion na si Zach LaVine. Mapupunta naman sa Chicago Bulls ang center na si Zach Collins, guard Trey Jones, shooting guard Kevin Huerter at first-round draft pick ng San Antonio Spurs. Ito, maaga akong nagising para dito. Sa larangan naman ng sports entertainment, wagi sa 2025 Royal Rumble, si Jey Uso. Matapos niyang daigin ang 29 iba pang wrestler kahapon. Ang huling dalawa sa Men's Rumble ay sina John Cena at Jey Uso. Pero sa huli, nalaglag sa ring si Cena. Kaya idiniklarang wagi ang anak ng WWE legend Rikishi. Dahil sa panalo, lalaban para sa kampyonato si Jey sa WrestleMania 41 at posibleng makatapat si Cody Rhodes at Gunther. Sa Women's Royal Rumble, bumalik na mula sa kanyang injury si Charlotte Flair at siya ang last woman standing matapos ihulog ng ring ang former NXT champion na si Roxanne Perez. Malungkot na balita sa showbiz. Pumanaw na ang Taiwanese actress at TV host na si Barbie Su sa edad na 48 dahil sa pneumonia. Sumikat si Su sa kanyang pagganap na Shanchai sa Meteor Garden, isa sa pinaka-iconic na Asian dramas. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang pagpanaw niya kahapon ng umaga. Bukod sa pag-arte, naging kabahagi siya ng pop duo na SOS kasama ang kanyang kapatid na si Dee Su at nag-host ng TV programs sa Taiwan. Patuloy na nagluluksa ang kanyang pamilya at inaasahang maglalabas ng opisyal na pahayag sa mga susunod na araw. May bagong pasaring post si Ai de las Alas tungkol umano sa pagbili ng singsing ng isang tinawag niyang cheater. Hinala ng netizens ang dating asawa niyang si Gerald Sibayan ang tinutukoy ng comedy queen sa nasabing post. Yan ang umaarangkadang showbiz balita ni DJ Jaiho. Sa kanyang Facebook post nitong Sabado, tila may bagong pasaring ang comedy queen na si Miss Ai de las Alas. Ayon sa post, I quote, "Si cheater bumili ng ring? Ay wow, pang-engage na. Ha? Divorce na ba sila ni wifey? Nyek, hindi pa no?" End of quote. Hindi man direktang pinangalanan, tila ang cheater na tinutukoy niya sa post ay ang kanyang estranged husband na si Gerald Sibayan. Napa-comment naman ng ilang netizens at nagpayo na huwag daw pirmahan ng aktres ang divorce papers para hindi makapagpakasal si Gerald sa iba. Base sa nauna at bagong post ni Ai, lumalabas na may third party involved sa hiwalayan nila ni Gerald. Una nang ipinahiwatig yan ng aktres sa Instagram post niya nitong January 21 at ikinagulat daw niya na ang karelasyon ni Gerald ay isa ring Pinay. Ang dalawa, makailang ulit daw naispatan na sweet na sweet. Sa isang panayam sa aktres ng Cabinet Files, sinabi niyang mixed emotion siya sa mga balitang nakakarating sa kanya. Pero validation daw ito ng dati na niyang hinala. Wala pang pahayag si Gerald Sibayan sa mga pasaring ni Ai. DJ Jaiho, umaarangkada sa pagbabalita. Sumugod na ang Pinoy Pride sa Marvel. Isang Filipina superhero pumasok sa mundo ni Spider-Man. Yan ang umaarangkadang showbiz balita ni FM Radio DJ Mama Mia. Filipinos are starting to penetrate the Marvel Cinematic World. Hindi lang ang pinagmamalaki nating mga artists kagaya ni Whilce Portacio at Lionel Yu na nagbigay buhay sa ilang iconic Marvel characters, pati na rin ang ating sariling superheroes. At ngayon, isang Filipina superhero ang pumasok sa mundo ni Spider-Man. Si Pearl Pangan, mas kilala bilang Wave, ang kauna-unahang Pinay superhero sa Marvel Universe.
Tubong Mactan, Cebu, si Pearl ay isang champion swimmer bago siya nagkaroon ng kakayahang manipulahin ang tubig. Bilang miyembro ng Agents of Atlas, ipinakita niya ang tapang at husay ng isang Pilipina sa harap ng matitinding laban. Ngayon, hindi lang siya isang bayani, naging bahagi na rin siya ng mundo ni Peter Parker. Sa bagong animated series na Your Friendly Neighborhood Spider-Man, si Pearl ay ipinakilalang dating babysitter ni Peter. Siya ang childhood crush ng batang si Parker. Pero para kay Pearl, si Peter ay mananatiling ang batang inalagaan niya noon. Ito ay isang malaking hakbang, hindi lang para sa karakter ni Wave, kundi para sa representasyon ng mga Pilipino sa Marvel Universe. Mula sa comics, ngayon ay nasa Spider-Man's world na si Wave. Sino ang nakakaalam? Baka sa susunod, nasa Marvel Cinematic Universe na rin siya. Mukhang kailangan ka namin ngayon, Wave. May higanteng barko sa West Philippine Sea. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Chika! Sa aming pagbabalik, makakakwentuhan natin live ang mga DJ sa likod ng FM radio programs na araw-araw niyong napapakinggan. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ngayong digital age, kabi-kabila ang mga streaming platforms, hindi lang for movies and TV shows, kundi maging sa music. Tama yan, Ninya. Pero sa kabila niyan, buhay na buhay pa rin ang radyo dito sa atin sa Pilipinas, lalo na ang FM. Yes, Jack. Kaya kasama dyan ang ating mga ka-vibes, mga favorite music radio station and FM radio DJs. Kasama natin ngayon dito sa studio ang ilan sa kanilang mga DJ para i-update tayo sa kanilang latest programming. Andito sina DJ Alex, DJ Kiko Kalikot, at DJ Kim Churba. Yes. Yes. Magandang hapon. Magandang hapon. Pasensya na, kulang sa upuan. Hindi namin ine-expect na may bisita. Okay lang yun, para hindi kita yung mga dapat itago. Wala ka naman dapat itago. It's the opposite. Para makita ang napakagandang dress. Ganda po sa monitor para po kaming mananawagan. Ano ba ang gusto nyo ipanawagan? Panawagan nyo. Nawawala po yung statement namin, labas muna. Si DJ Alex, masipag yan. Hindi niya galing pa sa program niya. Tumambling pa yan. Mula sa ating mga kapitbahay. Okay, nikwento ka kanina bago tayo mag-live, di ba? Na iba yung personalidad ko doon, di ba? Medyo, ano ba? Demure. Kaya, naka-quote tayo, tapos pagdating ng FM sa umaga. Diba? Irampa. Magkaiba. Okay. O siya, at muna kaya natin sila Ninya na-invite. Kasi nga may, may bago dun sa FM radio. Ano yung mga bago ba na natin? Kasi una, napansin ko, pag umaga Ninya, nakikinig ako dun sa drama. Yung parang mas humaba nga ba? Ano ba yung mga bago natin? Yan po, syempre po handog po ng FM Radio Manila, yung mga bago pong programa. Para po syempre mas masarap po yung pakikinig at panonood ng ating mga ka-vibes online at on-air. Syempre sisimulan po yung ating pong mga bagong programa, simula po alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, kasama po si DJ at Pretty Boy Tonyo and DJ Pogi Alcacid para sa kanilang programang Good Vibes Morning. At susunod naman syempre ng programa ni... Yan, DJ Alex makakasama ninyo from 6 to 9 in the morning. At syempre, makakakulitan din natin sa final hour natin ang nag-iisang DJ Kiko Kalikot. Kanina nga, nagulat yata yung mga ka-vibes natin na tila hindi lang sa Lakers nagkaroon ng swap, kundi pati doon po sa schedule dito sa FM Radio Manila. Kaya naku, kailangan subaybayan po ninyo palagi ang FM Radio Manila para lagi sila updated, di ba? Correct. At syempre, pagkatapos ni DJ Alex, susundan rin ang programang Rampa kasama si... DJ Kim Churba. Kung noon, syempre, 9 a.m. to 11 a.m., ito na po yung malaking pagbabago. 9 a.m. to 12 noon. Hello, mga chike! Uy, tsaka parang sunshine. Na-miss ko to yung sunshine. Lahat na ginawa na. Ay, mukha mo generic, ha? Mga voice actors din kasi kayo, no? Yan po, speaking of voice actors po, tuwing alas 10 po ng umaga, meron po kaming ang Drama Mall Live.
Kanina nga. Oo, pwede ba? Kasi alam mo, sample. ako this is, para pag-alala kay Shanshay, alam mo ba, ako ay very affected. Nung nalaman ko na si Barbie Sue ay namatay at the age of only 48, hindi nyo na siguro generation. Jack, generation natin yung Hindi ko Meteor generation. Garden. Hindi, joke nga generation. Hindi. Kasi mas matanda. Plus 5 ka. Oo. Okay, so, hindi. So, baka may pasample kayo kay Barbie Sue. Or Shanshay, Meteor Garden. Talaga Si- kaya. Go. DJ Kim Churva. Ikaw si Sunshine. Ako na si Malamang. Okay, malamang ako. Okay. Sanchay, huwag mo kong iwan, mahal na mahal kita. Tamang sa. Pagod na ako. Hindi ako tanggap ng nanay mo. Ayaw niya kasi sa'yo kasi Kasi takbo ka ng takbo, be. Daming sa! Amo? Galing-galing. Impromptu po yun, Yes, oo. Galing ng DJ Galing. Alex. Si DJ Alex naman. Oo. Ano naman ang, tell us about anong aasahan sa iyong programa sa umaga. Yun. Siyempre, umaga pa lang kailangan talaga ng pampag-good vibes palagi. Ako palagi ko nga sinasabi, Miss Nina and Sir Jack, no? Kailangan umaga pa lang nakangiti na tayo para ma-imbibe na, di ba? Yung good vibes at maging contagious. Kasi minsan hindi mo kailangan mag-hello sa kapwa mo, magsabi na, uy, ang ganda ng dress mo. Minsan kailangan mo lang silang ngitian di ba? At kung merong magpapangiti sa kanila sa umaga, I think babaunin nila yun, no? Hindi lang sa kanilang trabaho, kundi maging pag-uwi nila sa kanilang tahanan. Si DJ Alex, pag naano mo yun sa IG niya, ano yan, fitness buff. Yes, you are, Kumbaga, yes. ano, Gym, at may alaga yan na, rats. may alaga na Pusa. pusa. Yan. Oo, nanabulot Sinasama mo ba sa show mo minsan? Napulot mo? Wait, nag-rescue ka ng rescue. pusa. Totoo yan. Oh, Orange kwento and dyan. white yung color niya. Oh, okay. Mas nakita ko Parang lang siya dun sa Garfield? kalsada. Parang ganon. Okay. Sobrang cute. Lagi niyang bida sa mga may Kasama mo sa hindi kala ko kasama niya sa FM or... Actually, Diba? nagkaroon ng serye patungkol dyan doon sa pagpapagatas ko. Kasi nung nakuha ko po siya, wala siyang mommy. Di ba, pag mga baby, kailangan. Para lang din sa bata yan, kailangan talaga mapagatasan siya. Pero ako, bumili ako ng formula milk. Mas mahal pa sa protein shake ko pag nag-gym. Yung bait-bait mo Totoo naman, naman. DJ Alex. Nag-rescue ka ng animal. So, sige, wala na palang oras. Sayang na tayo Kaya pang gusto nga. itanong. Can you invite your listeners and even viewers, kasi live streaming Yes lang pala po. ito, no? In your other voice. Ayan, FPJ voice or what? Erap voice? Mga ka-vibes, sinibitahan po namin kayo manood at makinig araw-araw dahil lang hindi makinig at manood, pangit. Tandaan nyo. Naging pangit naman bigla eh. Iniimbitahan ko kayong lahat, makinig kayo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Yun, ayan. At bilang panghuli, syempre, iniimbitahan po natin ang lahat ng ating mga ka-vibes na makijoin na sa atin. At bilang good news po sa inyong lahat, kahit 2 months, 3 months pa lang tayo sa ere, na-nominate na po tayo as one of the best FM radio stations sa VP Choice Awards. At pati po ang inyong lingkod bilang isa po sa mga nominees ng Best Female Radio DJ para po sa VP Choice Awards. At syempre, papahuli ba DJ Jaiho? Ito na po ang kanyang ika-6 na nomination para naman sa Best Male FM Radio DJ. DJ Alex, bagay ka dito. Ay! Bongga! Gusto mo yun? Yung dress. Okay, mga ka-vibes, maraming salamat. 92.3, right? Yes po, thank you po. Salamat. Thank you. Thank you. DJ Alex, DJ Kiko Kalikot, and DJ Kim Churva. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Araw magdamag. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Ihit na sa Radyo 630.